Ganda nito. Ano na tayo start 6:01 na pala. Bilis ng oras. Mm. Sige. Sige, makinig lang kami, Boss Ron. Sige, sige. Okay. Ang Q&A natin after na lang ng Yes, ng yes. discussion. Ayan. Ready nyo lang yung mga questions nyo. And, ayan, may pumasok. Ayan. Good afternoon. Teka lang. Bukas ba yung camera? Ayan. Bukas. So, good afternoon. I'm Rafael Ron Moreno. Today, ang topic natin for today is yung pinaka number one na pinaka top one na importante sa pagbi-business. Or kahit sa kung employee tayo, kung sales tayo, ito yung pinakamalaking tool or guide na makakatulong sa atin. Okay? So, ang topic natin is mastering sales process management. So, ang i-discuss ko dito is yung process mismo. Kasi yung pagiging ma-master yung sales, iba na namang yun, ibang topic na naman yun. Bali ito is parang guide or ano yung proper way para makabenta tayo. Ayan. So, familiar kayo lahat ng sa Lego. Type 8 nga kung familiar kayo sa Lego. Ayan. 'Di ba syempre nung bata tayo or ako kasi wala akong Lego. Nung high school na yata ako nagkaroon ng Lego. Nung bata tayo, 'di ba parang meron kasi tinatawag na Lego analogy. Meaning, sa Lego kasi, pag binuksan mo yung Lego, may box yan. So, ang laman niyan is yung mga Lego pieces. And meron siyang kasamang yung box, may picture nung Lego mismo, yung finished product. And meron siyang kasamang manual. So, ganun din yung process. Ibig sabihin yung ISO or yung sales process, yung mga process natin. 'Di ba pagka yung sa Lego, pwede naman natin siyang mabuo kahit wala yung manual. Pero titignan natin yung picture, magkakaroon tayo ng mga error, magkakaroon tayo ng mga delay sa oras. Ibig sabihin, mas mabilis kung meron tayong manual. So, ganun din yung pag meron tayong process, meron tayong procedure, or meron tayong system. Kasi kung wala yung manual or walang guide, kakain siya ng oras. Sa pagbuo ng Lego, okay lang yon. Pero sa business kasi, ang oras is equals to money, 'di ba? So, pagka wala tayong guide or ah, procedure, may nagko-cost siya ng opportunity cost, nagkakaroon siya ng labor cost. Syempre, pag walang guide yung mga tao natin, mas magastos. Yung efficiency nasa-sacrifice and pinaka-importante yung cash flow na apektuhan. So, kailangan meron tayong process mismo. Sa bawat process natin, meron tayong procedure or guide. Ayan. So, agenda natin for today is yung objectives, introduction, stages of sales process, best practices, and KPIs. Okay? So, learning objectives natin, to provide participants with the tools and knowledge needed to understand, implement, and optimize yung sales process. So, tanong ko lang sa inyo, sino dito yung merong sales process type 1, yung may sales process na sa mga companies nila or sa ginagawaan may sales process na kay si John Ree, yan si Miss Ria. So, ang tanong ko lang dito, di ba may sales process tayo? Ang next is, sino dito yung may documented na sales process? Meaning may nakapaskil, may poster, may flowchart, may kung ano yung mga step 1, step 2 sa pagsisales, type 2, kung meron kayong documented na sales process. Wala. Walang documented. Ayan. Working on pa. Ayan. So, tingnan nyo, meron tayong sales process pero hindi siya documented. 'Di ba? So, like nung sinabi ko nga sa ISO natin, kailangan documented siya. Kasi from that, makikita natin na
meron ba tayong nai-skip, may kulang ba tayo? Tsaka nabibigay yung ano na pag meron tayong documented, meron tayong sinusundan, may guide tayo na nagagawa natin yung process, mas malaki yung chance na makabenta tayo. Okay? And as business owners or as boss, mali-leverage natin sa tao natin kasi meron silang susundan. And yung susundan nila, yun yung best practices. So yun yung importance ng documented na mga process. Then, ayun. Sales process management, ayan, is the systematic approach sa planning, executing, and optimizing each stages. So, sa mga meron ng process, familiar kayo sa mga stages ng sales process nyo? Type 1 kung familiar, type 2 kung hindi familiar sa mga stages. Pag familiar, type 1, yung meron kayong mga stages. Pag walang stages, type 2. Ayan, so wala. Ayan, meron si January. Okay. So yun. Alam nyo ba, merong sa B2B tsaka sa B2C, merong sales stages. Meaning, malalaman nyo na kung o-order na ba yung customer nyo or yung leads nyo, o-order na ba siya o hindi. Or para malaman nyo kung gaano kalaki yung chance na bumili yung customer nyo or yung prospect. Okay? So, bakit ba, why it matters, di ba? It help business yung streamline. Ibig sabihin, mas efficient yung pagbebenta natin kung meron tayong effective na sales process. Okay? Kasi meron tayong sales process, meron tayong ginagawa, pero hindi merong tapon. May nagsasayang tayo ng oras or hindi effective. Example, sa leads pa lang, nagli-leads tayo, may pinagbebentahan tayo, yung pinagbebentahan pala natin, walang kakayanan na bumili ng product natin. Or yung pinagbebentahan natin, baka hindi naman niya kailangan yung produkto. 'Di ba? So, kahit anong galing natin sa pagbebenta, kung hindi natin na consider yung mga yon, hindi tayo makakabenta talaga. 'Di ba? So, yun yung bakit kailangan meron tayong sales process. Ayan. Then, yung mga common challenges ng sales process, ah, kung meron naman tayong sales process, pwedeng hindi siya consistent, 'di ba? Number one. Pwedeng hindi siya aligned doon sa marketing. Example, like sa amin, meron yung marketing ko ang binibenta kunwari PPE. Tapos ang sales ko ang binibenta ang pinopost ng marketing ko PPE. Ang binibenta ng sales ko alcohol. 'Di ba? So hindi siya nag-align. Pag hindi siya nag-align, hindi magiging effective yung marketing. 'Di ba? So parang hindi makakatulong yung marketing doon sa sales. So ganun siya. Yan. Then poor data management or CRM usage. So tanong ko lang dito, sino merong CRM na ginagamit ngayon? Type 1 kung meron, type 2 pag wala pa. CRM na platform or app or Excel kung mayroon. Ayan. So number 1. Number 1 meron na, no? Tama ba? Number 1 meron na. Ayan. Okay lang, January, ano yung ginagamit mo na na CRM? Type nga kung anong CRM. Ayan. Ayan, good afternoon, Teo. Ayan. Sige, mamaya ibalikan natin yung sa CRM. So, yun. Pagka wala tayong CRM or wala tayong data, ayan, si Kylo gumawa. Sige. So, pag wala tayong CRM, wala tayong master list ng mga leads natin or customers. So, hindi natin malalaman kung tumigil bang bumili yung customer mo. Example, kay Ria, di ba, may sari-sari store ka. Kung meron kang list ng mga customer, malalaman mo na agad na, teka lang, hindi na bumibili si gantong customer, 'di ba? So anong gagawin mo ngayon, 'di ba? Pwede mo siyang tawagan or magparamdam ka, 'di ba? Or i-check mo ano na ba nangyari. So mga ganon, yung mga ganong data. Or sa B2B naman, pag hindi umorder ng customer, pwede mo nang i-follow up or pwede mong puntahan, 'di ba? Then number 5, ineffective and inadequate training for sales representative, yung mga may ahente, yung mga B2B.
Siyempre, kung wala kang process or wala kang sinusundan na guide, yung ahente mo, mas mahirapan siya makabenta. Di ba? And inefficient follow-up and communication with prospects. Yun nga, yung sinasabi ko, sa dami ng tinatawagan natin, hindi na natin alam kung ano na nangyari dito sa isang tinawagan natin. Baka mamaya, konting push na lang, bibili na siya, di ba? Pero kung meron kang maayos na sistema, makikita mo na ngayon, o teka lang, ito malapit na to bumili. Kailangan, ito na yung gagawin kong action. Okay? And number 7, difficulty in forecasting. Yung sales performance natin. Pag may sales process tayo, mas makikita na natin agad kung ano yung pwede nating mabenta for the next month, next 3 months, for the whole year, makikita na natin. Makakapag-target tayo ng maigi. Yung target natin, yung galaw natin, maa-align natin. Di ba? And long cycles and delayed decision making. Yun nga, baka mamaya may kailangan lang si customer na may kailangan ka lang gawin, bibili na, nadidelay yung pagbili ng customer or hindi mo natapos yung kailangan niya, di ba? And ito yung yung generic na business B2B sales pipeline. So type 1 nga, sino yung mga B2B dito? Sabihin business to business pag B2B. Type 1. Ayan, madami. B2B. Okay? So ito yung B2B, ito yung para sa inyo or para sa atin. Ako B2B din ako. Pero meron din akong B2C, yung e-commerce ko, B2C yun. Okay? So ito yung sa B2B, mag-i-start siya sa leads. So from leads, nandyan yung kailangan, sa leads kasi kailangan yung company, yung client mismo, yung kumpanya, kasi B2B eh. Tapos kailangan din natin yung contact person. So sa leads pa lang, kailangan makuha natin yung mga contacts nito mga to. Contact ng company, tsaka contact ng tao, yung buyer o decision maker. 'Di ba? Kung sino yung bumibili. Then pagkakuha mo ng company, example, meron tayong mga leads. Kasi andali na ngayon sa Google Maps, makikita mo na. Sa Facebook, makikita mo na yung mga company, yung contact number, makikita nyo na. Pero ang tanong, pagka meron na tayong list na leads, ang nangyayari, ika-qualify natin sila. So, kailangan, meron tayong example, yung kay Jandri, yung mga client niya, nakita ko parang puro mga sa mall. 'Di ba? So, pwedeng, ano yung common na meron dun sa mga existing customer mo na? Ano yung ideal customer mo? Meaning, example, etong mall na to, 'di ba may mga maliliit na mall. Example, si Lotus. 'Di ba? Parang sa Cavite yata 'yun versus sa mga Evia or sa mga anong tawag dito, yung Somo, Novo, yan. 'Di ba? So parang from doon, maano mo na ano yung qualified na customer mo, 'di ba? Or example ako, customer ko si yung hotel na mga big time, 'di ba? Yung mga Okada, mga ganyan. Tapos 'di ba parehas yun yung leads mo, kunwari Okada. Eh leads mo rin si Sogo, 'di ba? Ang tanong, ang binibenta ko kasi product, mahal na tissue. So, sa qualification, hindi papasa si Sogo, 'di ba? Kasi syempre hindi siya qualified na hindi siya ideal customer ko. Kasi kahit gaano ako galing magbenta, hindi talaga siya bibili ng tissue na binebenta ko. Naintindihan ba? Type 8 nga kung naintindihan yung sa qualification. Ayan. 'Di ba? Meaning, dahil dito, hindi lahat ng leads is possible na maging customer natin. So, kailangan magse-set tayo ng mga qualification, 'di ba? Sa mga na ideal customer profile. Example, may client akong restaurant. Oh, 'di ba? Parang maglalagay ako na, merong restaurant na mga pares, yung mga kainan lang na mga kainan na sa tabi-tabi, karinderya. Parehas silang kainan pero hindi pasok sa qualification ko yung yung leads na yon, 'di ba? So kailangan magse-set tayo ng qualification. Paano tayo makakapag-set? I-check natin yung existing natin na customers. I-check natin yung product natin kung match ba doon, kailangan ba siya nung mga leads na yon, 'di ba? So from leads,
i-funnel natin yan, isasalain natin yan, filter natin, sino ba yung mga qualified, yung mga possible na bumili. 'Di ba? Yung may mga budget or yung sino may kailangan ng produkto na binibenta natin or service na pino-provide natin. 'Di ba? Then after natin mag-qualify, i-make sure natin makapag-meet tayo ng appointment, makapag-set tayo ng appointment. Kasi 'di ba, ito, ang aminin na natin, 'di ba minsan may na-qualify na tayo, may na-contact na tayo. Anong nangyayari? Tumatalon agad tayo dito sa, kita ba yung cursor ko? Type type 1 nga kung kita yung cursor. Ayan, sige. So, kita. Ayan. Minsan, uminin natin, pag from qualification, tumatalon agad tayo dito sa magkano yan, yung price, proposal. Nagko-quote agad tayo. Which is, pag nangyari yun, nag-qualify tayo, nagtanong, magkano ba yung product mo? Bilang gagawin mo, isisend mo na yung price. Pag ganun, ang liit na, may in-skip tayo na dalawang stage. Yung pagsiset ng appointment, tsaka yung presentation. Kung hindi tayo nag-set ng appointment, hindi tayo nag-present, maliit yung chance, tuloy tsamba lang kung makabenta ka. Na pag-qualified mo, binigay mo na agad yung price. Sa B2B, ang liit ng chance mo na makabenta ka. Unang-una, bakit? Unang-una, hindi ka nakita ng tao. 'Di ba? Hindi kanya nakilala. 'Di ba? Tayo, type 1 nga, kung sino dito yung bumili kahit di natin kilala. Type 1. Kung meron ba, ayan, bumili ka kahit di mo kilala. 'Di ba? Pero pag kilala natin, type 8. 'Di ba? Kumbaga talagang bibili ka dahil kilala mo. Kumbaga nakita mo siya, na-meet mo in person. 'Di ba? Ayan. 'Di ba? So, alin ang mas malaking chance na bumili yung qualified leads mo? Yung nakita ka niya or hindi ka niya nakita, 'di ba? So, mas malaki yung chance na bumili yung nakita ka niya. So, kailangan magkaroon ka ng appointment. Then, from the appointment, magpe-present ka pa, gagamitan mo na ngayon ng mga presentation, yung mga benefits, tas ma-identify mo dito sa stage na to, ma-identify mo ano ba talaga yung kailangan niya. Kasi baka mamaya, bigay ng produkto, hindi naman niya pala kailangan, 'di ba? Or hindi naman pala makakasolve dun sa problem. Example, benta ka ng benta ng iPhone, baka naman yung binibentahan mo wala namang trabaho, 'di ba? So hindi ka makakabenta talaga. So kailangan ma-identify mo sa presentation ano yung challenges ng customer or ng leads mo. Ano yung mga kailangan niya talaga. Kailangan ma-identify mo ano yung mga needs niya bago ka makapag-present. Sa meeting appointment pa lang, inaaral mo na dapat 'yan, 'di ba? Then saka mo sasamahan ng mga skills, mga social skills, communication skills, presentation, dapat maayos tayo, harap tayo sa mga leads or sa mga customers. Diyan sa presentation 'yan. Excuse me. Then after natin mag-present, pupunta na tayo sa next stage. Doon pa lang papasok ngayon yung price. Diyan ka magbibigay ng quotation, 'di ba? Ng price list. Diyan pa lang. Tuloy kami, hindi kami sa B2B, hindi kami mahilig magbigay ng price. Talagang kung ano yung kailangan ng client, yun lang yung ibibigay kong price. Hindi ako magbibigay ng buong price list kasi malulula sila, baka hindi naman nila kailangan lahat yun. 'Di ba? Kung ano lang yung kailangan. Then, palon. Yan. Then after the price, diyan papasok kayo yung negotiation. Mag-a-adjust kayo ng mga pricing kung mas mahal pa or magdagdag ka ng mga add value, mga delivery terms, diyan papasok sa negotiation 'yan. Sa B2B Then doon mo na malalaman ngayon after ng negotiation kung panalo ba or talo. 'Di ba? Doon na magde-decide si customer. Then after niya mag-decide, kung bumili siya, ito na yung nakakalimutan ng iba. Pag wala kayong process na ganito, yung iba, pag hindi bumili, itsupwera na. 'Di ba? Example, meron sa akin nag-offer membership ng hotel. Ang bait-bait niya, sobrang bait. Hindi ko naman kailangan yung membership ng hotel kasi hindi naman ako lagi nag-hotel. 'Di ba? Yun, so katulad nun. Tapos ang bait-bait niya, nung nalaman niya na hindi ako bibili nung membership or magkukuha ng membership, is
nag-iba yung attitude niya, yung parang naging masungit. Kulang na lang umalis, pinapaalis na kami dun sa meeting area, 'di ba? So dun papasok ngayon yung relationship building. Pagka hindi kumuha yung customer natin or yung leads, kailangan mabait pa rin tayo, magpaparamdam pa rin tayo. Kasi baka mamaya hindi niya lang kailangan yung produkto o serbisyo mo ngayon. Pero sa future, baka kailangan. Kaya kung mabait ka sa kanya, may relationship ka pa rin, tinatrato mo pa rin siyang kaibigan, is pag kailangan niya ng produkto, ikaw yung maaalala niya. Pero syempre kung sinungitan mo na or hindi ka na nagpaparamdam, hindi ka niya maaalala. So yun, naiintindihan ba? Type 5 nga kung naiintindihan yung relationship building. Ayan, dumating yung anak ko. Ayan. So yun. So yan yung buong process ng sa B2B. So pwede sa mga walang CRM, pwede kayo sa Excel. Pwede, parang ganyan, pero kayo na bahala. Pero parang kailangan nyo lang ma-monitor nasang stage na yung leads nyo. Example, ito, naglagay ako. Kunwari si Starbucks. Tapos na siya sa leads, nag-qualify na siya, meeting appointment na, nag-present ka na, proposal na lang. So yan. So from that, makikita mo na, oy, proposal, teka lang, gawa na ako ng quotation. Di ba? Tapos, si Pancake, qualification, meeting appointment, tatawagan ko na siya. 'Di ba? So from dito, makikita mo na ano yung gagawin mo na next step, 'di ba? Halimbawa si Boost Coffee, na lost na siya. Teka lang, tawagan ko nga siya ng next month, tawagan ko uli, magpaparamdam ako sa kanya, baka ngayon, baka ma-win ko na sa susunod. 'Di ba? So ganun yung ano. So from dito makikita nyo ano yung next step nyo doon sa customer. Kasi ito madali lang, tatlo lang ito. Paano kung aminin natin dapat sa leads para marami tayong benta, dapat marami tayong leads or marami tayong na-qualify na leads. 'Di ba? Kasi kung ba sabihin natin meron tayong 100 na leads, may ma-qualify tayo 10. Sa 10 na ma-qualify natin, may isa tayong may umorder sa B2B Ayan. So ganun siya tumatakbo. So ito manual ano lang to, manual CRM, 'di ba? Excel. Pero pwede kayong gumawa sa Excel or pwede kayong mamaya may bibigay ako ng mga list na mga CRM na pwede niyong gamitin. Pero wala akong commission doon Kumbaga, actually isa lang yung dalawa yung nagamit ko doon sa mga app na 'yon, 'di ba? So, sige, may question ba about dito sa B2B bago tayo tumalon sa B2C? May question? Para hindi tayo maghalo yung ano mamaya. Baka may question sa B2B? Walang question? Sige, mamaya na lang kung wala. Ayan. So sa B2C naman tayo. Ayun, clear naman. Okay. So sa B2C naman, iba. Sobrang magkaiba yung B2B tsaka B2C. Sa B2C, mag-i-start yung funnel niya or yung stage niya sa awareness. So from awareness, paano ba magkakaroon ng awareness? Marketing campaigns. 'Di ba? So example, si Ria, yan nandiyan si Ria, 'di ba? Sa sari-sari store or sa grocery, paano ba nagkakaroon ng awareness? Traditional marketing. 'Di ba? May mga karatula, may mga banners, may mga posters, maganda yung ayos ng store, 'di ba? So yun yung sa B2C, magi-start marketing ang start niyan. Kung sa e-commerce naman na B2C, nandiyan yung posting sa Facebook, mga ads, 'di ba? Sa mga Shopee, Lazada. So may mga ano yan, may mga ads yan. 'Di ba? So ganun nag-i-start yung B2C. Meron din yung pinaka mabenta ngayon na marketing campaign is yung content creation. 'Di ba? Kung so B2C tayo, malaking chance na bumili yung mga customer kung meron tayong mga content or marketing content creation, marketing na campaign, or pwede rin kumuha tayo ng mga influencers. Sila na gagawa ng content kung hindi tayo magaling sa paggawa ng content, 'di ba? Makikipag-tie up tayo sa mga influencers. Then pag aware na yung mga leads natin doon sa product natin or service sa B2C, diyan ngayon kukunin ngayon yung interest. Sino yung mga interesado doon sa ano natin, sa marketing, yung nakuha ng marketing natin. So diyan magme-message sa Facebook or diyan mag-i-inquire kung may mga traditional na store, papasok sila doon sa store.
'di ba? Like example, yung mga sa mga malls, 'di ba? Hindi naman tayo basta-basta pumapasok doon sa malls, sa mga stall kung hindi natin kilala yung mga brands 'di ba? 'Di ba ganun yun eh. So kailangan meron talagang marketing campaigns. Example ngayon, ang matunog ngayon sa mga clothing, sa mga malls, 'di ba? Nandiyan yung mga H&M, mga anong tawag dito? Uniqlo, 'yan tantad ng marketing 'yan. Yung mga bench dati, 'di ba? Ang lakas ng bench nung malakas yung marketing nila, pero ngayon hindi na sila nagbawas na sila ngayon ng marketing. Hindi na ganoon kalakas yung marketing nila. So yung mga pen shop, 'di ba? Iba na. So ganun. So ngayon papasok yung mga interesado dun sa store or mag-add to cart. Magtitingin sila doon sa page mo kung sa Shopee, Lazada 'yan. 'Di ba? Kung interested sila doon sa product mo. Okay? Then pupunta na siya sa next step, consideration. So titingin na sila ng mga reviews, demos, mga videos. So pag interesado na sila doon sa produkto mo, magkakalkal pa yan ng mga demos, videos. Not unless na kilala na talaga nila yung product mo, di ba? So, ganun yung mangyayari. Kung pagkain yan, ganun din. Mag-check muna yun ng mga reviews sa mga videos kung masarap yung pagkain, gano'ng kadami, yung serving, yung mga ganyan sa mga restaurants. Okay? Then, after nila ma-consider, dyan na ngayon papasok yung objection and handling. So, dito sa objection and handling, dyan na sila magde-decide kung okay ba yung ano ba yung advantage nitong product na to na bibilin sa'yo versus the competitor. 'Di ba? Ayan. Minsan sa mga store, ano naman to, nandito na ngayon yung magtatanong sila, yung may mga magtatanong na, 'di ba minsan nagtatanong tayo sa mga sales lady, mga ganyan. Dito na yan papasok sa objection handling. Ano yung pros ng product na yon. Then doon na malalaman yan kung bibili or hindi yung customer natin or yung leads natin. Then the next step, ang pagkakaiba ng B2B tsaka B2C is kung satisfy yung customer, magre-repeat order yan. Kung hindi yan satisfy, hindi na o-order yan. So, mas madali ngayon malaman kung okay ba yung product natin o services natin pag hindi nag-repeat order, lalo na kung consumer yung product natin. 'Di ba? So, naiintindihan ba? Type 8 nga kung naiintindihan. Ayan. Type 8 nga kung naiintindihan. Ayan. 'Di ba? So, from dito, sinong type me kung kumbaga luminaw yung natin, understanding natin sa sales. Type me kung luminaw yung kumbaga parang, hindi ko alam may ganyan pala. 'Di ba? Akala ko benta lang ng benta. 'Di ba? Type me. Ayan. 'Di ba? So, pakita ko uli, pwede yung screenshot. Sabagay naka-video pala, naka-record naman ito. Ayan, ito yung B2B. Ang haba ng B2B, 'di ba? Pero ang kagandahan lang sa B2B, mahaba siya, pero yung benta kasi natin malakihan. Isang customer, malaki yung bibilin. Kasi B2B nga, 'di ba? Pag B2C naman, konti yung stages niya, pero malaki yung gastos mo sa marketing naman. So parehas may pros and cons. Yung depende kung anong business natin. Pero ang sa dulo natin dito, kailangan masatisfy talaga si customer. Okay? Then, ito yung mga best practices ng mga sales process management. So, kailangan standard yung sales process natin. Example, ako may 2 branch ako. Kung ano yung process ko dito sa Manila, yun din yung process ko sa Pampanga. 'Di ba? Kung ano yung term dun sa procedure ko, yun din yung term dun sa Pampanga. So, parehas siya. 'Di ba? And implementing ng CRM tools. Like yung sinabi ko kanina, ito yung mga CRM tools. I-screenshot nyo na lang kung hindi ko pa ma-upload yung itong video. Ayan. So ang nagamit ko na dito, na-try ko na is HubSpot, na-try ko na 'yan. Yung Zoho, na-try ko na. Ano pa ba? Yung Salesforce, hindi, medyo mahal, pero ang ginagamit ng mga malalaking companies is yung Salesforce tsaka SAP. Yan, dalawang yan. Oracle, yan, ginagamit din ng malalaking companies yan. Pero sa mga small and medium, yung mga HubSpot, Soho, ano pa ba?
Yung iba dyan, mga libre. May mga free yan, i-try nyo. Okay? Sige, balik tayo dun sa kanina. Then, continuous monitoring and review. Kasi useless naman yung sales procedure natin, useless yan yung CRM, useless kung hindi naman natin minomonitor and nire-review yung trend, yung data. Diba? And the next, sales coaching and training, kung B2B tayo. Diba? Kailangan ituturo natin sa kanila. Dapat alam nila yung produkto, alam nila yung sistema, alam nila yung mga presentation, paano mag-present. Ay, wait lang. Uy, andito ka. Kaya lang, wait lang ah. Love, si Carly. Love you, love you, love you, Carly. Love you. Later, later. Sorry. Ayan, may commercial. Okay. Then, aligning yung sales and marketing. Like yung sinabi ko kanina, example, sino ba kanina yung SBC ba yun? SBC? Ayan, si Hart yun, di ba? SBC kayo, tama ba? SMB po. Ay, SM? SMB, Smart Manure View. Ayan, ano yan, di ba? Yung mga construction ba yan? Or Construction po. sa construction. Example, ano ba kino-construct nyo? Residential and small enterprise ng mga commercial po. Mga commercial. So, wala kayong condo. Tama? Meron din. Wala pa po ngayon. Wala pa Wala pa sa ngayon. O yan, example. So, bigay ako ng example. Example, may marketing kayo. Ang pinopost ng marketing nyo, ang pinagbabatuhan ng marketing nyo, mga condo owners. 'Di ba? Tapos si sales nyo, ang binebenta, mga pang-residential. 'Di ba? So, kung hindi align yung dalawa, hindi kayo makakabenta ng madali. Hindi magiging effective. So, meaning dapat align si marketing kung ano yung binebenta ni sales, yun dapat yung minamarket ni marketing, ginagawa ng campaign. Or kung ano yung problem nung customer na ina-address ni sales, yun dapat yung solution na pinopost ni marketing. Okay? So, ganun yung pag-align ng sales and marketing. Ayan. Sa mga merong sales and marketing. Ayan. Then, ito nga yung mga CRM, yung sinabi ko kanina. Sobrang laki nito, promise. Game changer ito sa amin, itong CRM na to. Kung hindi pa kayo gumagamit, mag-practicean nyo na. Mapapadali yung buhay ng sales nyo. Okay? And ito yung mga kailangan i-track. Pero itong mga itatrack na to, pag meron na kayong CRM, madali na to, makikita nyo nandoon yan, kompleto yan. Yung leads conversion rate, yung sales cycle, customer retention rate, average deal size, win rate and loss rate, customer satisfaction. Ma-check nyo na yan doon kung meron kayong CRM. Okay? And ayun, hanggang doon lang yung ano natin. More on, ang focus ng training na to or webinar na to is yung itong mismong pipeline. Hindi ko na discuss dito yung masyadong ma-technical. Example, bigay ako ng example kasi mahaba yung aabutin tayo ng buong araw eh. Example, sa meeting appointment. Sa amin, para makapag-meet ka ng appointment, meron kaming script yung mga ahente namin. Para babasahin na lang yon or kakabisaduhin ng mga ahente, yung mga interns, sa amin mga interns, sila yung nagme-meeting appointment eh. So may babasahin sila, ginawa namin yung script, parang sa call center. Kumbaga, alam na nila yung mga best na sasabihin. Hindi yung parang, hello, yung parang, hindi alam yung sasabihin, nauutal-utal pa. Siyempre, malalaman ng customer yan eh, di ba? So, ganon. Tapos sa pag-present, pinapractice din, bawat presentation, bawat customer na iba't ibang industry o iba't ibang customer type, iba-iba ang presentation. Customized, di ba? So, ganon. So, yung mga ganong bagay, yung mas detailed ba? Ayan. So, sige, Q&A na tayo kung meron kayong question. Sige, right lang. Stop sharing. Ayan. Meron ba tayong question about sa sales? Mga challenges? Ano mga common problem nyo sa mga leads? Ayan. Kung baga hindi kayo makabenta or ano, tingnan natin kung meron ba may question about dun sa ano. And good evening, Boss Manuel. Ayan. Ayan si John Ray.
May tanong ka, John Ray? Iniisip ko kung ano itatanong ko. Sige, sige, sige. Wait Mag-isip lang. ka muna. Si Charm, ayan, si Charm, nagtaas ng kamay. Sige. Pag-isipan mo muna, boss. Ayan, si Charm. Sige, Charm. Ayan. Sir, sorry, hindi po ako makapagbukas ng camera. Nasa clinic kasi ako. Okay lang, okay lang. Sige, sige. Question ko po, regarding sa sales, paano mo mamomotivate yung, okay naman yung team members mo, pero parang kulang sila sa, yun nga sinabi niyo yung platform ng social media. Paano yung i-motivate sila na mag-create ng content or mag-create man lang ng video or mag-share man lang ng video? Kasi sila yung on the floor. Gusto ko sana yung, paano ko sila ma-motivate? Yung, paano mag-motivate ng team members? Okay. Exactly, yeah. Pero, question, anong business nila, ma'am? Ma'am, yung business ko po is events management. So, ang in-advise kasi sa akin ni Coach RDR nung nagpunta sila dito sa Dubai is, pag events management, para kang gumagawa ng story niyan. Dapat pati yung bago gawin yung event, may video ka, ganyan-ganyan. So, yun yung in-input ko sa team ko. Kaso hanggang ngayon walang result. So, paano ko ba sila kakausapin? Anong target yan? B2B ba yan? Or B2C? Actually, B2C sa sir. B2C. So, kung B2C, like kanina, yung pinakita kong process. Actually, di ko naabutan yung B2B, pero more of B2C kami. Nakita ko kasi yung B2C may. Pero ano yung mga customers nyo? Mga sino? Tao ba siya o kumpanya? Lahat po. Kasi we do corporate events, we do social events. Pero ano yung percent? Ang corporate events namin is almost 30% and 70% are individuals. Okay. So B2C nga. B2C ang ano mo. Yan. B2C so, po yung kung B2C yung account nyo, more on marketing yan. Tama yung sinabi ni Boss Dati Ardy. kasi staff kami, magaling siya. Kaya nag-bloom kaagad yung company namin. Kaso na-pirate siya ng iba. So, ganito ang mangyayari dyan. May mga ahente ka or marketing lang talaga? May staff ako, tapos meron kaming agent, percentage ang datingan. Kasi uso dito sa UAE yung mga freelance po eh. Mga freelance, okay. So parang commission basis para siyang B2B kasi yung pag may sales, B2B siya. Pero pag walang sales, marketing, B2C, ganun yung approach niya. So, kung B2C yung market mo, dapat mas malaki yung budget na ilalagay natin dun sa marketing. Okay po. Yun. Kasi baka mamaya, yun yung sinasabi ko kanina, alignment. Baka mamaya, sinabi mo 30% yung business corporate account mo. So, dapat yung ahente mo, yung sales mo, 30% din. Then, 70% marketing. Yung budget. Okay. Ayan. So, kailangan ng budgeted allocation po. Kailangan align yung sales and marketing mo. Yun, kung ganon, not unless gusto mong i-boost yung corporate accounts mo, okay lang na marami yung sales mo. Diba? Tsaka yun nga, yung para ma-motivate, yung question mo kanina, paano ma-motivate yung mga sales mo, is yun nga, may commission, meron siyang commission, meron siyang incentives. Diba? So, iba yung commission, iba yung incentives. Yung commission, yun yung mabenta siya may mabuksan siyang benta or wala, or makakuha siya ng isa or dalawa, may commission siya, percentage. Yung incentives naman, malampasan niya yung average or yung normal na quota. Yun yung incentives. Sa amin, ang incentives usually hotels, or mga iPhone, mga ganyan, mga trip to Hong Kong, mga ganyan yung mga incentives. Pero yung incentives, more on quarterly siya, mga ganyan. Quarterly, semi-annual, yung, okay po. tapos yung commission, monthly. Ayan. Para ma-motivate lalo, no? Oo, para ma-motivate. Kasi ang sales, motivated talaga ng yan eh. Ng pera talaga yan. Sige po, sir. Salamat po. Thank you po sa advice. Tapos yung sa marketing naman, sige, rin ako dun sa marketing. Sa marketing naman, yun, kailangan maganda yung video natin. Yung mga past events natin, gawa natin na magandang video. Tapos,
yun yung ipopost mo ngayon or ika-campaign mo sa right audience, sa right market. Baka mamaya nagka-campaign tayo, hindi natin market, 'di ba? So yun yung pwedeng add-on doon. Okay. Thank you Make po, sure, Sir Ron. mm, Galing niyo po talaga. ay, hindi. Ano lang, sakto. Ayan. Basta yan. Thank Basta you po. kailangan i-make sure natin na yung campaign natin, yung marketing natin, para hindi masayang, is tamang market yung binabagsakan ng campaign natin or yung Campaign. marketing. Apo. Example, ito, meron kaming event sa November sa SMX. Ano siya? PhilConstruct. Mga construction companies yung nandoon. So, anong product yung kailangan ko dalhin ko doon? Mga PPEs ko. Pero meron akong cleaning, useless yung cleaning ko ng mga solution kung idadaling ko doon sa SMX. Kasi hindi yun yung market ng cleaning. 'Di ba? Not unless yung mga construction, meron silang sariling post, yung pagkatapos ng building, yung lilinisin. Usually third party na yun, mga janitorial na. 'Di ba? So yun, kailangan aligned yung marketing campaigns natin is aligned ah, doon sa market natin mismo. Target market po. Apo. Ito meron pa akong example. Meron kaming event, mga dental clinic, yung mga ano yun? Ano ba doktor sa ngipin? Ah, basta yung doktor sa ngipin, dentist, mga dentist. So mga event, ang dinisplay namin, merong gloves, pang mga dentist naman. Pero hindi namin ini-expect na ang lahat ng inquiries nila yung syringe. Yung syringe, meron kami nun, pero hindi namin nabebenta sa mga ibang market namin yon. So yun yung naging benta namin, yung syringe. 'Di ba? So yung mga ganun. So kailangan tamang produkto sa tamang market. Ayan. Sige. Ayan, sana nakatulong. Ayan. Sige, si Miss Angel naman. Opo, salamat po. Thank you, thank you. Ayan. Good evening po, Good Sir evening. Ron, and sa mga visitors. Sir Ron, 'di ba kasi mag-i-start pa lang kami sa B2B. B2B. Opo, more on B2C kasi kami. Kung mag-i-start pa lang kami kasi actually wala pa talaga nakalapat na 'di ba na flow. Sayang hindi kayo umabot. Kaya nga po na-late eh. Hindi. Ito, share ko. Iniisip ko, yung tanong ko kasi kunwari na 'di ba ang quota natin is 'di ba nabanggit niyo po is monthly. Oo. Sige. Kung hindi ba pwede ba agad mag-start yun ng kunwari 1 million agad o dapat ba 500,000 agad muna? Kasi Sa beginner pa ahente. lang. Sa ahente. Okay. Kasi first time nyo pa lang no? First time pa lang. Puro Oo. B2C lang So kasi. ito, sa ahente, ganito ang computation niyan. Kung may sweldo siya, kailangan, magkano yung benta na kailangan para ma-cover up yung sweldo ng tao? Plus yung operation cost. Like, gasolina, allowance, ano pa ba? Marketing materials, mga Okay. brochure. So, magkano yung kailangan niyang maibenta para ma-cover up yung lahat ng cost na yon? Yung cost natin. Oo. By day times 30. Oo. Tapos syempre, pambayad mo pa ng tax, pambayad mo pa ng aircon, 'di ba? So, lahat-lahat kasama. So, magkano yung kailangan niya ibenta para mapasweldo mo siya? Ayan. Kasama yung, hindi lang yung sweldo, lahat ng gagastusin. So, yan pala hindi namin nagawa nung nasa Walter kami. Basta lang kami. Di namin siya nabigyan ng gano'n. Ayan. Tapos ito yung yung sales process. Ito na yung, kasi ito yung, 'di ba kayo B2C? Ito Opo. kasi yung sa B2C 'di ba? Ito alam na alam. Screenshot ko na. Ayan, alam na alam niyo na yung B2C. Kasi yan na yung ginagawa niyo. Tatalong kayo ng B2B. Ito ngayon yung B2B. Mas mahaba siya. Ayan. Pero ano naman to, may recorded ko. Opo, papanoorin din namin. Ayan. Pero yun yung sagot dun sa tanong mo na magkano yung target. Magbabase siya doon sa gastos. Ayan. Basta lahat yon, yung sweldo, isama nyo rin yung mga brochures,
yung allowance, meal allowance, gasolina, ayan, tax. Ayan. Tapos sama mo rin yung komisyon. Kasama na rin. Okay. Ayan. Gets. Sige po. Thank you Tapos so much. kaya yung incentive natin magbabase ngayon pag nilampasan niya yung benta, syempre lalaki yung profit margin natin, 'di ba? Pag mas malaki yung benta, mas malaki yung kikitain natin. Doon natin kukunin yung pang-incentive. Doon sa sobra Okay. na yun. Ayan. Sige. Kasi tatanungin din niya, ba't ang liit? Sabihin At mo, least may mapapakita na tayo. sabihin mo, may sweldo ka pa, may pantax pa, may, di ba? May Oo nga, aircon ka brochure pa, ka pa. may brochure ka pa, may sample ka pa, Ah, may sample pa, di ba? Saan mo sabi ni kukunin yun? Pinoy Hat, Sir, paano kung yung ibang employee na hindi naman agent na inggit, Nainggit, gusto magbenta. nasa production lang? Di, iba to Gusto yung sa ano. ayaw magbenta pero gusto may commission. Ayaw ko pilos, pero gusto ko. Hindi, ganito gagawin nyo dyan. Ito yung normal na, ganun din, di ba? Ito yung production. Yung sa napuproduce niya, ito yung bracket mo, kunwari. Pag nilampasan nila yung pinoproduce nila, doon mo sila i-incentivize. Pero sa amin kasi, may incentive din yung mga warehouses, logistic. Sa performance naman yon, semi-annual. Semi-annual, ini-evaluate namin yung mga employees kasama yung, nandyan yung attitude, nandyan yung production, yung quality of work. Okay, mag-evaluate. Oo, sa evaluation. Doon yung sila bibigyan ng incentive. Ayan. Okay po. So, ganun yung ano. Tapos Para lagyan nyo na rin ng masaya. award. Di ba? Mga award. Masaya lahat. Ayan. Okay, thank you. Pwede daw po ba si Pinoy Hat? Sige, sige. Actually, tanong namin itong dalawa kas. Paano kaya yung sabi kasi ni partner, Sa bayan daw. nag-ads kasi kami, kaya ko magpasok ng mga 200 inquiries a day gamit yung ads. Ngayon, ang problem ni partner, sabi niya, ba't mo siya bibigyan ng commission kapag nakabenta siya? In-ads na natin yan. Ayan. Di ba dapat trabaho na lang nila yan per day? Parang gano'n yung Kumbaga, ano na lang sila staff lang sila coordinator lang sila Di ba? Ano bang sa tingin mo sa dapat namin gawin sa ganito? Hindi, yan yung sa inyo kasi, yun yung sinabi ko kanina kay Charm, may nagtanong kanina, kailangan ma-identify muna natin or ano bang tawag ito? Mabigyan linaw sa tao natin, ano ba ang trabaho nila? Sales ba sila or staff sila? Diba? So doon muna mag-uumpisa. So ngayon, kung sinasabi nila nakabenta sila, ang tanong, sila ba talaga yung nakabenta? 'Di ba? Kung ads yan, hindi sila yung nakabenta, sila lang yung nag-process. Iba yung ikaw yung nagbenta, iba yung ikaw yung nag-process. Kung ipipilit nila, sige, ikaw pala nakabenta niyan. O sige, hindi na tayo mag-ads. Yung pinambabayad ko sa ads, ibabayad ko sa iyo. Pero dapat same benta, ganito pa din ha. Makabenta ka pa rin ganito. So kailangan magtayo pa ako ng isa pang grupo na magtatawag. Ganun ba, Kas? Sales yon. Sa sales na yon. Si sales kasi nagtatawag. Kaya yung process kanina ng B2B and B2C magkaiba. So, yung nagtatawag, yun yung sales. In-stop ko yung sumasagot na lang sa inquiry. Oo, ano yun? Pwede, coordinator lang siya. Pero hindi siya sales ahente. Hindi siya ahente. Support lang siya. Support. Support nga para represent. Pero kung gusto niya maging main man, hindi siya support, magbenta siya. Yung bayad natin sa marketing, babayad natin sa kanya. Pero kailangan yung output, 'di ba? Same ano, matapatan niya yung result ng marketing nung may ads. Ayan, ay nawala ata. Ayan, na ano ba? Naintindihan ba? Chachapi ako. Oo nga, nawala ka ng signal. Sige, Kas, i-reply naman to. Ngayon, naka-record pa pala tong Q&A natin. Saka. Okay. Sige, yun. Basta yun, i-ano na lang natin, i-identify muna natin, B2B ba or B2C? Then, marketing ba yung tao natin or sales? Kasi, kailangan ma-organize muna natin yung organization natin. Maayos natin.
Pati yung Okay mga po. rules. Thank you. Ayan. Okay. So may mga tanong pa? Meron pa tayong 9 minutes. Ay, teka lang. Meron. Pag-guide nga po dyan, sir, sa share pa ito. Ay, ito, i-ano ko, isi-send ko naman yung video nito. Yung link. Ayan. Recorded naman siya. Ayan. Ay, meron nagsabi, ayan. Para kasing mix din ako, B2B and B2C. Ayan. So, yun. Pwede talaga siyang mag-mix. Kasi, di ba, pera yan eh. Di ba, benta yan eh. Pwede nating i-mix yung B2B and B2C. Pero mas, para sa akin, kung B2B tayo ngayon, palakasin muna natin. Pag malakas na yung B2B natin, saka na, ba, tumatakbo na siya ng sarili niya, nakaka-hit na ng target, wala namang problema, pataas ng pataas yung benta, mag-focus muna tayo doon. Pero kung bawa, gusto nating balansehin, meron tayong marketing, pwede nating haluan ng B2C. Pero dapat iba yung mag-handle ng B2B, iba yung mag-handle ng B2C. Huwag natin paghahaluin kasi maliligaw. Maliligaw yung taong may maghahawak. Yan katulad nung kila Pinoy Hat kanina. Maliligaw kung siya yung nag-handle ng B2B or B2C. Pero kung B2C yung hawak niya, baka feeling lang niya B2B siya or ahente siya. Ayan. Baka hindi malinaw. Ayan. Sige, meron pa tayong 8 minutes. Baka may question pa. Ayan. Anything about sales or process? Ayan. Bawa hindi nakakabenta, ganyan. May mga ano. Or mukhang marami kayong benta palagi. Walang ano eh, walang nagtanong ng ganun eh. Ayan. Dapat pala, ikaw, ayan, ayun, tanong uli si Angel. Sige. Si Angel, ayan. Sige. Ako ulit. Oo. Di ba yung sabi, dito ako kasi di ba sabi ko noon na parang ang hirap kausap ng B2B. Nahirapan ako kasi Oo. parang ang lalaki nila, ang lalaki ng tao. Tapos Oo. puro ano, parang ako yung nahihiya maningil minsan. Nahiyang ano? Maningil. Parang ako yung Maningil. nahihiyang minsan mag-follow up. Sa Unlike B2B. nasanay ako sa B2C. Kusang Mm. papasok sa bangko. Tapos Mm. sinasabi mo nga aabot pa sa demand letter. Parang Oo. bigla ako natakot na ano na talaga. Mm. Ito, sige, may maganda akong i-share. Kanina lang to, mainit-init pa. Meron akong customer. Ano siya? Customer din siya ng isang distributor. So kanina nag-meeting ako with principal. Parehas kaming distributor pero sa akin umu-order yung customer, hindi dun sa kabilang distributor. Tapos sabi ng principal ko, kaya daw hindi sa amin umu-order yung customer, hindi daw nagbabayad doon sa isang distributor. Tapos nagulat ako kasi sa amin, client na namin siya for more than 10 years. Never siya nagmintis ng payment sa amin. So meaning, yung process namin ng collection is okay compared dun sa isang distributor. 'Di ba? May Kasi kontrata po ba kayo? Or hindi, POPO lang. Purchase POPO order. lang? Okay. POPO lang. So meaning, mas magaling kaming mas maganda yung mas efficient yung collection namin, mas magaling kaming mangolekta compared doon sa kabilang distributor. Kasi sa kanila pumapalya sila magbayad yung same customer, 'di ba? Mhm. So kailangan maayos yung proseso natin ng collection. May system sa collection. Oo, may system may process. Ito sales process pa lang ito. Process. Yung diniscuss ko today, sales process pa lang ito. So bawat function, bawat process, meron dapat sistema. So yung management system, yung ISO, siya yung collection ng mga sistema ng bawat process. Ayan. Kay Boss Janry, dinarag daw niya yung customer. Kaso pwede yan kung wala, yung customer, wala ka ng planong maging customer siya. Ayan, pwede yan. Yung tatakutin mo na yung customer. Ayan. Like sa akin, ginawa ko, binigyan ko na ang darag sa akin, demand letter na, yung from attorney, from lawyer. Yan, pag binigyan na namin ng ganun yung customer, ready na kaming mawala yung customer na yun. Diba? So, yun yung example. Pag ready ka na, bawa, ang sakit na ng ulo, ang baba ng profit margin, laging hindi nagbabayad, 'di ba? Bitawan na natin. Bigyan na natin ng demand letter 'yan, 'di ba? So, ganun.
Ayan, baka may question pa, meron pa tayong 4 minutes. Kahit hindi sales, hindi tungkol dito sa sales. Pwede yung ano. Ayan. Wala na yata. Hold lahat ng installation. Ayan, tama yan. Dapat hold talaga. Sa amin, pagka hindi nagbayad ng naka-receive na ng 3 letter or alam ko 2, hold na agad yung delivery. Ayan. Tapos pag naka-3 letter na, anong nangyayari? Dati may 30 days, ngayon COD na, cash na. Hindi na kami nagdi-deliver kung hindi cash. Ayan. Boss, sa B2B ba pwedeng gumamit ng ipinagbabawal na technique? Ano yung pinagbabawal na technique niya? Sige, type mo nga. Tingnan natin. Teka lang, stop recording na natin. Ano ba to?